to. Pag ganyan. Lagay ko kasi talaga siya. Higpit na tignan yun, no? Pak. Dalawa. O, pag ganyan kaya. Basta gawin ko paraan yan guys. Wait lang, balikan ko kayo ulit. So yun guys, okay na guys. Natanggal ko na yung headlight assembly natin. Ayun siya, oh. Dito ko lang muna nilagay sa gilid para hindi siya magasgasan, malaglagan ng kung anik-anik dito. Ayun siya. Tanggalin lang muna natin to guys, yung mga sabit-sabit na ewan na yan. Binalot ko kasi sila ng buong electrical. Tanggalin natin yan para makita natin yung mga numbering na ito. Kasi yung number 87 ng relay ng MDL, tsaka yung sa relay ng number 87 na relay ng horn natin, pagkukunikin natin yun. Yun yung lalagyan natin ng diode para pag nagbukas ka ng switch ng MDL, hindi magbubusina, hindi sasabay yung busina niya. Pero kapag ka nagbusina ka, sasabay yung magti-trigger din yung number 87 ng relay ng MDL natin para iilaw siya, sasabay siya, pop pop. Pero pag nagbukas ka ng MDL, hindi sasabay yung busina. Yun yung purpose ng diode. Iba-block niya yung current na manggagaling dito sa walang tawag dun, basta iba-block niya yung number 87 para hindi siya matitrigger yung number 87 ng relay ng horn. Guys, balikan ko kayo guys pag nalinis ko na to guys, okay na, nalinis ko na siya guys. Baling gagawin na lang pala natin ito, pag kukunikin natin to, nakikita nyo itong number 87, which is ito yun ito po yun, yung number 87 ng MDL. Maglalagay tayo dito ng diode dito sa dalawa na yan. Ito guys, yung diode, dalawa yan sila para isa sa high, isa sa low. Number 87 ng relay ng MDL natin. Yun siya guys. Ang positive na ito guys, palatandaan niya sa pagkakaalam ko, ito yung may kulay gray, may silver na parang pintura, yan yung positive niya. Ito yung negative niya. Walang current na matatanggap siya kapag pa-negative to positive. Ang current na matatanggap niya lang po yung positive to negative. Hindi pwede tumawid yung current papunta dito, parang nabablock niya. Parang ganun yung purpose niyan siya. Nabablock niya yung current pag pa-negative to positive. Pero pwede yung positive to negative. Kaya pag bumusina ka, sasabay yung ilaw pag pag ganyan siya. Tatawid yung kuryente pag pero hindi makakatawid pabalik. Kaya magbi-blink siya kapag trigger yung number 87 dito. Yan guys, baliktad pala ako. Ito pala yung negative guys, yung yung may sign na na silver. May silver na kulay silver. Yan pala yung negative. Yan pala yung walang papasok pag walang current na papasok galing dito papunta dito. Kapag nagbukas tayo nito ng MDL, syempre magkakaroon ng kuryente to. Magkakaroon ng kuryente, pero hindi niya matitrigger to kasi itong dalawan to sa busina na to papuntang busina yan Positive to ng busina. Punta dito. Isang wire nito. Yan, pero ito yun siya. Dito ko yan i-connect sa number 87 ng relay ng busina. Gets guys, ito gantong sign yan. Tinali ko na lang guys, wala akong mahiraman ng panginang. Wala kasi akong masyadong kilala rito, nahiya ako nahiyain kasi ako guys, tensya na. Pero sikipan nyo na lang guys, tsaka dahan-dahanin nyo yung pagtali nito guys, kasi parang marupok siya. Malambot lang siya guys, baka maputulang kayo, sayang. 10 din yun. Okay guys, balik ko guys, kapag napagdugtong ko to, dudugtungan ko lang yan ng wire
para makunik ko na siya dito. So yun guys, okay na guys, napag-connect ko na. Tama, laglag pa oh. Ganito yung sinasabi ko sa inyo guys. So yung sample lang ha. Sample pa lang to guys ha. Pag bubusina ka, sasabay siya kahit nakabukas yan. Yes! Guys, okay na guys ha. Sample pa lang yan, mamaya na yung paano yun katapusan. Okay. Dito guys, tapos dito guys nilagyan ko na lang siya ng ano, female terminal para lagayan ng fuse. Parehas 10 amps loads para ano, 10 amps sa busina, 10 amps sa ano, MDL. Yan lang yan. Dito natin lalagay yung ano, tag 10 amps. Balikan ko mamaya pagtapos. Yun guys, ganyan yun guys. Isa sa busina, isa sa MDL. Tapos ito yung negative. Ito yung ground guys, lalagay natin to sa number 85 ng relay ng horn tsaka ng MDL. Balik ako guys kapag nakabit ko na to. Yun guys, okay na, sauce na lang kulang, spaghetti na. Nakuha na natin yung tamang posisyon ng relay dito guys. I-tape na lang natin to guys para hindi masyadong mabasa ng tubig, para iwas short circuit na rin guys. Tali na rin natin ng zip tie yung mga relay guys para hindi umaalog-alog pag umaandar. Okay na boss, na ano ko na. Tapos ko na siyang lagyan ng ano guys, electrical tape. Okay na yan, plug and play na yan. Dito natin lalagay yung busina natin. Ito yung sa isang wire, ito yung sa negative, positive, negative. Dito natin yung lalagay pa. Ito yung ground, lagay na lang natin yan sa ano, chassis. Dalawang ground pala yung ginawa natin dyan boss, isang battery ground tsaka isang chassis Para maganda yung daloy ng kuryente. Tapos pagtapos ko ikabit yung busina guys, kakabit ko na yung headlight assembly natin tsaka yung takip. Tapos noon check up na kung malakas o maganda yung busina. Yun na nga guys, inabot na tayo ng dilim guys. Ayun yung ilaw niya, ang lakas. Pati yung busina niya guys, ang lakas. Grabe lakas no guys. Guys, ito naman yung point of view niya. passing. Pag naka-low pwede mag-passing. Pag naka-high pwede mag-passing. Tapos ito yung stock na busina. Ito yung combo lights, dual combo lights. Combo lights with Naka-high loud pwede. horn. Grabe Grabe lakas, pag naka-high, no, pag naka-low guys? pwede, pag naka-high pwede. Okay. Ganda niya sa Okay, biyahe, guys, mga bye bye.